Well, Yung sira-sira. so be it. Been there, Ako done naman that. ako'y, yeah, been there, done that. Ako'y matagal ng takot, kaya hindi na ako nakakakilala ng takot. Hindi na nakakaramdam ng takot si Senate President Vicente Sotto III kaugnay ng banta sa posibleng pagkaalis niya bilang leader ng Senado. Kasunod ito ng kumpirmasyong muling pag-upo ni Senator Panfilo Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Kamakailan lang nagbitiw si Lacson sa nasabing posisyon dahil sa umano'y pagkadismaya ng ilang senador sa hindi magandang direksyon ng investigasyon kaugnay ng flood control anomaly. Kaya naman ang planong muling pagbabalik ng senador sa November 10 ay nagbigay daan sa isang usapin na banta sa kanyang pwesto. No, I have no problem with that at all. I serve at the pleasure of my peers. So, I can serve in whatever post or position I am given. Kahit na a regular senator lang ako, I know what to do and I know what I can do. Itinanggi naman ni SP Sotto na ang umano'y banta sa kanyang Senate presidency ang naging dahilan ng pagbitiw ni Senator Lacson. Siyempre, merong thinking yung iba na pag hindi ako Senate President, hindi magiging Blue Ribbon Chair si Senator Lacson. Ganun ang thinking yung iba. Gayunman, sa kabila ng mga usapin, naniniwala at mataas ang kumpiyansa ni Senate President Tito Sotto na nasa kanya pa rin ang liderato ng Senado sa kabila ng mga napapaulat na umano'y pagbawas ng mga miyembro ng majority bloc bunsod ng flood control anomaly. As far as I know, well, as far as we know, everything is stable in the Senate. Meron kanya-kanya kaming mga inaasikaso, meron din kanya-kanya kaming mga problema. So, the leadership in the Senate issue is very far as the sequence of events are concerned. Napakarami pang dapat kasi kasuhin. Para kay Sotto, higit na mahalaga ang pagpapatuloy ng trabaho at ang pagtutok sa mas malaking isyong kinahaharap ng bansa mula sa infrastructure at agrikultura hanggang sa kalusugan at edukasyon. Kaya naman bahagi ng kanilang mga hakbang ang pagsusulong ng panukalang batas na magtatatag ng isang Independent People's Commission na magtutuon hindi lamang sa mga isyu ng infrastructure kundi sa lahat ng uri ng anomalya sa pamahalaan. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.